So kinalas namin yung board. Tingnan natin. Kaya may bahagyang corrosion na. Kaya lang ibabaw. I-repair din pala yung board nito. Ito yung fuse, oh, naka jumper na siya. Yun. Ano? Kaya ko eh. Ayun. Hindi mo kinaya yan eh. Kanin lang yung kinaya. Yun. So yung problema natin, sa mga filter capacitor niya putok na rin. Susubukan nating palitan kung andar pa siya para pan motor na lang ang problemahin natin. So ipo-pull out natin to, sa baba natin gagawin. Okay, si Bibi Boy, oh. Okay, alas na. Ito yung ginagawa ni Bibi Boy. Yung isa doon, sir, yung ganyan, nahirapan ako magtang. Ang issue nito ay pan motor. Tama? Okay, pan motor. Pinagbaya siya ng ibon. Dito siya dumaan sa butas na to. Yun. Tapos, kita niya kinalawang na yung ilalim. Okay, so kakalasin na naman yung pan motor ngayon para maikabit. Papalitan ng bago. Hindi siya pwede i-repair. DC pan motor siya. Colin Primus kasi ito eh. Yan. Pogi mo ah. Ito yung pan motor na ikakabit. Uy. Yan. Ayan. Okay. So this is siya. Ayan. So yung isa kasi nag-stack up eh. Hindi na siya pwede sa repair. So replacement na lang gagawin natin. Ito, yung bagong pan. Medyo mahirap tanggalin yung pan. Okay na. So kailangan tanggalin yung pan blade para matanggal yung pan motor. Pan blower. Ayan, okay na. Ito yung pan, oh. Dapat mo. Yan ah. Matigas to. Kapag matigas yung pan na yan, ito yung may mga posibilidad na pag pinilit natin, nasisira yung indoor board. Ayun. Pero ito sinet up ko na siya. Ito yan. Ito sa maluwag. Ito. Halos sumasama yung pan. Tingnan nyo siya kapag tinester natin. Yan. Resistance tayo. Yung defective. Open. Okay, nag-open na itong ano, 310 volts at saka reset natin. Okay. Open siya, open. Yung 15 volts 35K. So actually hindi siya nagkaroon ng short doon sa loob. Ang problema niya ang stack up to. Hindi siya makaikot. Yung bearing niya, ano dyan? Hindi siya bearing, yung pinaka magnetic niya na nasa loob ang nagpo-problema. Kasi kung tingnan sa resistance, hindi siya katulad ng iba na nag-short. Kasi kung nag-short to, puputokin niya tong indoor. So swerte na lang. Buti na lang pala. Kasi ito yung supply ng 15 volts, ayun, 35K pa siya. Hindi siya nagkaroon ng short. Kung nagkaroon ng short siya dito sa pan, puputokin to. So, pero kung laging pinipilit siya, tingnan natin yung resistance ng buo. Naka-open din to. Ito. Yan o, 29. So malapit na malapit siya. So halos hindi siya nagkaroon ng pagbabago yung may board dito sa loob eh, na electronic. Yung pinaka IPM niya nandito sa loob nito. So hindi siya nagkaroon ng shorted dun sa loob. Kaya yung board niya na indoor, nakaligtas pa siya sa pagkasira. So ang naging problem lang talaga niya,
yung magnetic niya nag-short na siya. Nagkaroon ng corrosion siguro or something. Tumigas na siya. Ito, lambot na. Ayan. Tapos, kapag magkakabit kayo ng fan motor, before nyo ikabit yan, itong supply ng red at saka black, gagamit kayo ng pang resistor na pang discharge. I-discharge nyo siya dito kasi baka may na-imbak na supply. Kapag sinalpak nyo yan, nasisira ang fan motor ulit. So, isi-short nyo siya, kailangan ma-discharge siya. Pati yung supply na 15 volts or lahat na yan, i-discharge na siya. After nyo ma-discharge, do-double check nyo siya kung naka-resistance kayo. I-check nyo ito, lalo na yung 310 volts. Tingnan nyo kung nagkaroon ng short. Yan, meron siyang resistance. Then pag reverse dapat wala yan. Sa 15 volts, ganun din. Dapat wala kayong makukuhang shorted. Ayan, makikita nyo nagkakaroon ng pag na-reverse nyo wala yan. Dito sa feedback at saka signal wala naman siyang short. Ayan, so na-reset na natin. Pwede nyo na siyang i-testing. Tapos to, dito kayo magkakaroon ng kalituhan. Ang supply kapag ka outdoor ginamit, susundan nyo ito. Ito katulad ng ginawa ko. Ito kasi sinuplayan ko lang. Dito tayo sa papunta yan doon sa fuse. Ito yung line, yung number 1 papunta sa fuse. Dito yung galing sa relay na to. Yan o. Yan, galing yan dito papunta doon sa fuse. Ngayon, kung ang supply nyo is indoor, ito yung nakakabit. Itong red na to, dito siya nakakonect. Magkakaroon siya ng switch dito. Magsuswitch muna yung relay bago pagkaroon ng supply yung dito sa papunta sa outdoor. Pero ito, ginamit niya kasi indoor. Ito naman, kinabit ko lang for testing. Tingnan natin kung handa. Yan. Okay. Ito yung pan. Init. Yun. Ayan. Mandar na ito. Oh, maandar na yung pan. Yan. Tapos yung supply niyan sa outdoor, ito yan eh. Ito na lang. Yan. Dito ang daming nalilito eh. Kapag itong terminal na ito, dito nakakonect. So dito ka magkakaroon ng output. Yan. Pag in-off mo siya, mamamatay ang outdoor. Antay lang natin mag-switch yung relay. Pag nag-switch yung relay, patay ang outdoor. So dito siya nakakabit. So ang ginawa dito na design, ang kinuha, ang connection, yun, wala na yan. Sa outdoor ang supply. So kumbaga ito yung line ng supply, tinanggal nila yan. So itong connection na papunta sa outdoor, dito siya nakakonect. Yun, diretso na doon. Kaya ang naka-wiring is 1, 2, 3 lang. Pero kung 1, 2, 3, 4 yan, may supply kayong input dito. Itong line na to, nakakonect yan doon. Dito. Ito ang input supply. Pagka indoor supply ang ginamit. Pero kung outdoor supply, dito. Ngayon, kung may ang design niya is indoor supply, tapos outdoor supply kayo gagamit, pwede nyo siyang ilipat na lang dito. I-disable nyo lang yung relay. Kung ayaw nyo namang i-disable yung relay at ayaw nyo bunutin, i-short nyo na lang yung relay. Pwede rin. Yan. Pwede yan. Yung katulad yung ginagawa nyo, sir, pag sinushort nyo ito. Andar na yan. Pwede. Yung coil sa loob ang sira. Oo. Pwede yan. Magandang araw po. Okay. Sir. Ayan. Okay na. Ay. Magandang tanghali po. Ano po? Okay na. Ayan. So, okay na tayo dito. Yung, medyo madilim ang setup ng video natin dahil maliwanag yung bintana. Ay, dito sa tapat ng bintana. Ayan. So, binaklas namin muna lahat ito. Yun. Naku, nagbablurred.
hanggang dito sa kabila. Kasi mahirap ipasok kasi pag hindi mo siya binaklas talaga, mahirap siyang dukutin. Yun. Okay. Mamaya na lang. Subukan natin video mamaya kapag umaandar na. Yun. Nakakalasin talaga lahat yan pagka kinakabit itong pan motor. Kailangan baklasin yung pan blower para maikabit ng maayos. Okay. Si Cardo Versoso. Wala akong damit, boss. Ayan. Okay. So, okay na tayo. Maandar na rin to. Pinix na lang. Yun. Ang defective na salary. Okay. Ito yung sirang parts. DC pan. DC pan motor. Ayan. Okay. Swerte na lang. Hindi siya nagkaroon ng shorted doon sa pinaka-IPM dahil kung nagkaroon ng shorted pati pan indoor board sisirain niya. Ayan. Kaya yun yung advice ko kapag ka nasira ang indoor fan, check nyo or sira din ang indoor board, hindi kayo pwedeng magpalit ng indoor fan lang. Kailangan na check nyo rin yung indoor board. Okay. Ayan. Hoop. Okay. Tapos na. Maandar yan niya yun habang kino-close yung cover. So malamig na siya. Ito yung unang ginawa namin. Ito yung unang ni-repair namin ng board. So okay na rin to. Malamig na rin siya. Yun. Okay. So tayo. Okay, so ito yung isang ginawa namin. Pinalitan namin ng outdoor board. Ayan, pinalitan na rin namin ng panibagong wiring. So iaayos na lang. Siya sa taas na yan. Ayan. Okay. So umaandar na rin siya. Nagkaroon tayo ng additional na refrigerant dito. Ayan, so okay naman yung karga na. Minomonitor na lang natin. Undercharge din siya. So dinagdagan natin ng refrigerant siya. Ayan. Okay. Yun. So ito yung outdoor board na pinalitan namin. Actually putok siya eh. Yun. Putok yung IC. Then putok din siya dito kaya sabi ko wag nang i-repair, replacement na lang. So yan, pinalitan na namin ng bago. Saka yung likod corroded na. So replacement na ginawa namin. Ito. Okay, so meron pa tayo isang susunod na gagawin. Okay, so ito yung sunod na gagawin natin. Ayun, medyo mataas. Kaya si Baby Boy ay nag-provide ng ladder. Okay, yun, taas. Check na lang natin. Hindi ka pa alam kung ano problema nito. Okay, so ito yung unit. Ang problema natin, hindi natin siya i-check lang natin. Wala yung pan motor sa loob. So hindi na napabalik dito. So, hindi natin alam kung sino nagkalas. Okay, so check na lang natin kung anong maandar siya. Then po-provide na lang natin yung pan motor. Sige, kalasin mo boy. Nasaan yung Philip? Hindi ka nagdala. Okay. Okay, so kinalas namin yung board. Tingnan natin. Kaya may bahagyang corrosion na. Kaya lang ibabaw. I-repair din talaga yung board nito. Ito yung fuse, oh, naka jumper na siya. Yun. Ano? Kaya ko guys. Ayun. Hindi mo kinaya yan. Kanin lang yung kinaya. Yun. So yung problema natin, yung mga filter capacitor niya putok na rin. Susubukan nating palitan kung andar pa siya para pan motor na lang ang problemahin natin. So ipo-pull out natin to sa baba natin gagawin. Okay. Si Baby Boy oh. Okay. Alas na. Okay, yan na yung board na pinull out natin. So wala pa rin yung pan motor. Kaya pinull out na lang natin. Dito ko na lang i-repair sa shop. So ito yung board. And ayan yung mga putok naka filter capacitor. So medyo marami din. 5 piraso yung nakita ko. So papalitan na lang. Pati yung fuse dito. Ayan na. So papalitan na lang. Okay.
So, proceed na lang natin sa repair para medyo makatipid ng konti. Okay, so ito yung mga spare na gagamitin natin. Meron tayo dyan 5 pirasong capacitor. And yung fuse, fabricated na lang itong ginawa nating fuse. Nilagyan ko na lang siya ng paa. Ayan. Okay, kakabit ko na lang. Ayan. So, kalasin na lang natin. Ayan. So, ito yan halos lumulobos siya. Nagkakaroon siya ng lobo. Yung umumbok yung ibabaw. Yan So, papalitan na lang natin yung 5 pirasong capacitor na to. Ayan, natanggalan natin yung mga capacitor. So ito, 1, 2, 3, 4, 5 to. Okay, nasa na isa. Ayan, so 5 piraso siya. Ito yung mga capacitor. So ito ipapalit natin. Napapansin yung value na ginamit ko. Medyo blurred yata siya. 470 by 35 tong ginamit ko. So, yung original na nakakabit sa kanya ay 470 by 25. Pinalitan ko na rin tong fuse niya kasi ganito yung itsura ng fuse na nakakabit. May tape na siya. So, nagfabricate na rin lang ako ng paa ng fuse. Ito. Ayan. So, kabit natin siya dito. Ayan, tingnan natin kung haandar ng normal. So, naging issue pa niya, kapag sira itong mga filter capacitor na to, intermittent siya. Ayan. Kapag lumobo yung mga capacitor na yan, napapalitan natin. Ang problema, intermittent. Minsan mag-o-on ang compressor, namamatay, mag-o-on. So, ang ginagawa namin, pinapalitan namin yung mga nagkakaroon ng lumulobo na capacitor. And ang ginagamit natin yung medyo mataas na value, 470 by 35. Okay, so ayan, kakabit na lang natin. Okay, so ito, nakaset up na yung board natin. I-testing na lang natin. Ayan, normal na yung power niya. So, yun yung pinalitan natin mga capacitor, 5 piraso. So, sinet up ko kung aandar siya sa compressor. So, bago natin ibalik doon sa Cavite, iti-test run na natin dito para sigurado tayo na aandar. Okay, so ayan, umandar na. Umandar yung pan, umandar din yung ating compressor. So, okay na itong board na ito na kakabit natin sa Cavite ulit.